National Reintegration Network kumilas na para sa mga OFW apektado ng Israel-Iran conflict. Ayon sa DMW, alamin naman natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kamar Cherry Light. Habang patuloy ang pag-igting ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran, mas maraming Pilipinong manggagawa ang nahaharap sa panganib at pangamba sa kanilang kaligtasan. Karamihan sa kanila ay nawala ng tirahan, hindi makauwi at umaasa na lang sa tulong ng gobyerno upang makabalik ng ligtas sa Pilipinas. Kasunod nito, kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang National Reintegration Network na binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Layunin nitong bigyan ng suporta ang mga OFW na voluntaryong uuwi mula sa mga bansang apektado ng tensyon sa gitnang silangan, kabilang ang Israel, Iran, Jordan, Iraq at ilang OFW na naipit sa transit sa United Arab Emirates. Kasama sa NRN ang mga ahensyang tulad ng TESDA, DTI, DOH, DA, DOST at DSWD na magbibigay ng iba't ibang tulong gaya ng skills training vouchers, medical assistance, business opportunities at iba pa. Sa kasalukuyan, 178 OFW sa Israel ang humiling ng repatriation kung saan 28 sa kanilang handa ng bumiyahe. Patuloy rin ang tulong para sa 14 na OFW sa Iran na nagpahayag ng kagustuhang makauwi sa Pilipinas. Ayon sa datos mula sa 24/7 Operation Center ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, may 3 OFW sa Jordan, 1 sa Iraq, 1 sa Lebanon at 1 pa na tumawid mula Dubai patungong Iraq ang humihingi na rin ng tulong. Naibalik na rin sa bansa ang 48 OFW na na-stranded sa Dubai International Airport nitong linggo habang 10 mula sa Abu Dhabi ang natulungan na rin makauwi. Ang sumagot ng kanilang pag-uwi or rebooking ay yung airlines. Except for 5 in Dubai, ang nag-asikaso ay ang Migrant Workers Office in Dubai. Sinagot nila through the Action Fund. And we will coordinate with the concerned agencies para maayos nila yon at maibalik dito sa atin. Ayon kay Kakdak, ang mga OFW na sasailalim sa repatriation program ay makakatanggap ng 75,000 piso mula sa DMW Action Fund at karagdagang 75,000 piso mula sa OWA Emergency Repatriation Fund bilang ayuda sa nawalan ng kita o kabuhayan. Sinabi rin ni Kakdak, may mga Pilipinong maaring nawala ng bahay ngunit pansamantalang naninirahan sa mga kaibigan, amo o sa mga hostel na pinapatakbo ng DMW sa North Tel Aviv, Rehoboth. We just need to understand the situation that when one's home is destroyed or damaged by Iranian missile fire, that person, yung Pinoy caregiver na yon, will seek government help, bibigyan ng financial assistance. Kung kailangan niya ng sheltering, isi-shelter natin. Samantala, sinabi ni OWA Administrator Patricia Ibon Kaunan na may mga personnel na silang nakatalaga sa mga apektadong lugar at magdadagdag pa ng staff mula sa DMW at OWA upang mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa shelter, pagkain at repatriation. Tulungan po ang ginagawa namin ngayon, hindi lamang ng DMW at OWA. Dito talaga kitang-kita yung One DMW approach namin. But of course, on-site, yung ating one country team approach with our embassies. Ito ang panahon na talagang magbayanihan. Hinimok din niya ang mga OFW na may agarang pangangailangan o emergency na makipag-ugnayan sa National Hotline 1348 o sa mga official Facebook page ng DMW at OWA. Nakatakdang lumipad si Kakdak patungong Beirut ngayong Biyernes at pagkatapos ay sa Amman, Jordan upang personal na pangunahan ang mga pagsisikap sa mga lugar na apektado ng krisis. Samantala nitong Huwebes, pinuntahan ng Rapid Response Team ng Embahada mga Pilipinong nawala ng tirahan sa Bnei Brak matapos tamaan ng missile mula sa Iran. 16 ang nakatira sa naturang flat, ngunit 1 lamang ang naroon nang mangyari ang pagsabog. Nakaligtas ang Pilipino ng walang galos matapos agad nakapasok sa bomb shelter.
Binigyan sila ng embahada ng paunang tulong tulad ng bigas, grocery items at hygiene products. Tutulungan din sila ng DMW na makahanap ng bagong matitirhan habang pansamantala silang nanunuluyan sa mga amo at kaibigan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Showbiz!